ang pinaka-devastating na kapangyarihang papakawalan ng ating bida na talaga namang hindi lang pinutol ni Ilimas ang ulo ng Dreamlord kundi nagkaroon pa ito ng matinding impact sa buong kuweba ng Dreamlord. At ang tinatawag na pinakamalas na job class sa buong mundo ay mukhang ito na ata ang pinakamalakas sa lahat. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At kung ayaw mong mahuli sa bawat bagong upload, siguraduhin nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Doon nating unang ina-upload ang mga latest video bago pa sila lumalabas sa FB at TikTok natin. Kaya hit that subscribe button at i-on na rin ang notification bell para lagi kang updated. So without any further ado, let's go! Matapos putulin ng Dreamlord ang sarili niyang buntot, talaga namang ikinagulat niya ang nangyari ngunit huli na ang lahat. Agad ngang umakyat si Rosh sa pinakatuktok ng malaking bato habang ang naputol na buntot ng halimaw ay tumalsik sa ere. Kaya lalo itong napangiwi sa sakit at halos manglugwa ang mata habang sumisigaw ng sobrang lakas dahil nagkaroon din ito ng abnormal status effect na stun. Samantala, nagtago naman si Rosh sa malaking bato dahil sa takot sa naging reaksyon ng Dreamlord nang naputol ang buntot nito. Napaisip siyang gumana nga talaga ang naging taktika ni Sir Ilimas at napasigaw kay Ilimas na talagang nagawa nila. Samantala, mas lalo namang nag-init ang ating bida habang pinasasalamatan si Rosh dahil sobrang galing ng ginawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ngayon, masdan mo kung paano ko dudurugin ang insektong ito." Ipinakita ang skill tree ni Ilimas at pinindot nga niya rito ang kanyang Fang of Smoldering Insanity upang dagdagan nito ng plus 10 skill points. Kaya nang maabot ng ating bida ang level 15 sa Fang of Smoldering Insanity skill tree, nagawa niyang i-unlock ang isang common skill na tinatawag na No Defense Spear. Dito, ipinaliwanag ng ating bida na ang No Defense Spear ay isang skill na maaari lamang i-activate kapag ang health ay nasa below 50%. Nire-reduce nito ang kanyang defense sa 0 at bilang kapalit ay binuboost nito ang kanyang attack stats gamit ang value ng defense na nawala. At patuloy din itong kumukonsumo ng mana habang naka-activate ang skill. Sinabi ni Ilimas na napakalaking panganib ang matinding pagbawas ng depensa kapag ginamit ang No Defense Spear dahil halos wala ka ng depensa habang naka-activate ang skill na ito. Dagdag pa ni Ilimas, noong nasa Magic World pa siya, isa sa pinakamalaking problema ng skill na ito ay kadalasang mas mababa ang defense stats kumpara sa ibang stats. Kaya hindi gaanong sikat ang skill na ito nung mga unang yugto ng paglalaro niya. Ngunit may isang class ang naiiba rito at yun ang Heavy Knight. Ito ang tanging class kung saan doble ang defense stats kumpara sa attack stats. At ang matindi pa rito, maaaring pagsamahin ang No Defense Spear sa 100% boost attack at speed na ibinibigay ng Dragon Rage Death Gaze. Paliwanag ni Ilimas na ang boost na ito ay kinakalkula batay sa stats na nadadagdag sa No Defense Spear. Kaya sa madaling salita, pinagsama-sama nito ang defense at attack stats niya at pagkatapos idinodoble ang kabuuang halaga gamit ang dalawang skill mula sa Fang of Smoldering Insanity. Idadagdag pa ang attack power ng Black Steel equipments niya, pati na rin ang mga stats boost na ibinibigay sa kanya ng The Upseater title. Kaya umaabot lang naman sa napakalaking 277 ang kanyang final attack stats. Kung saan makikita nga natin dito mga lods ang napakatinding kapangyarihang nag-uumapaw sa katawan ng ating bida dahil tatlong skill lang naman ang pinagsabay niya rito at halos puro buff ang mga ito. Idagdag mo pa ang benefits ng title na meron siya na mas lalo pang nagpapalakas sa kapangyarihan ng ating bida. Kaya si Rosh ay gulat na pinagmamasdan si Ilimas at maging ang Dreamlord ay nakaramdam ng matinding takot nang naramdaman nito ang pag-surge ng kapangyarihan ni Ilimas. Kung kaya't habang nag-uumapaw ang matinding lakas sa katawan ng ating bida ay sinabi niyang isang tama lang ang kailangan ko. Tutuldukan ko ang buhay ng insektong ito. Patuloy pa rin sa paggastan ng Dreamlord at para bang naghahanap ito ng matataguan dahil sa takot na naramdaman sa kapangyarihan ni Ilimas. At dito'y binanggit ng ating bida
activate. No defense feared. Tumalon si Ilimas mula sa napakataas na cliff upang magsagawa ng matinding atake sa Dreamlord na kasalukuyang nagsasuffer ng stun effect. Ngunit sinabi ng ating bida na mayroon lamang siyang 12 out of 60 mana, kaya ilang segundo lamang niyang kayang i-maintain ang ganitong klaseng skill. Subalit ito ang pinakamahalagang segundo sa lahat dahil si Rosh mismo ang gumawa ng paraan para sa kanya upang maisagawa ang ataking ito. Habang nasa ere, napagtanto ni Ilimas na mayroon pang mataas na HP ang Dreamlord. Mayroon pa itong matinding armor at maging ang kakayahan nitong mag-auto recovery ay hindi pa nagagamit. Subalit lahat ng yon ay magiging walang kwenta sa gagawin niyang atake. Ngunit sa mismong moment na ito mga lods, buong lakas na nangingit-ngit ang Dreamlord na tila pinilit nitong labanan ng stun effect na nararanasan nito kung kaya't napasigaw ito ng buong lakas hanggang sa tuluyang na ibalik sa normal ang katawan nito. Samantala si Rosh ay gulat nang napagtanto niyang bigla na lamang nawala ang abnormal status ng Dreamlord. Agad nagsagawa ng magic circle ang Dreamlord by charging his power upang makapagpakawala kaagad ng atake laban kay Ilimas. At hindi nga ito nagpakawala ng maraming death needles mga lods gaya ng nakasanayan nitong gawin, sa halip isang atake lamang ang pinakawalan nito upang agad ma-anticipate ang pagsalakay ni Ilimas. Kaya hindi mapigilan ni Rosh ang kanyang sarili na makaramdam ng matinding pag-aalala para kay Ilimas dahil ang nag-iisang death needle ay agad na sinalubong si Ilimas at diretsong tumama sa harapan ng mukha ng ating bida, ngunit dahil sa life shield, nagkaroon muna ito ng penetration sa shield bago tuluyang naiwasan ni Ilimas dahilan upang tuluyang mawasak ang kanyang life shield skill na bumabalot sa kanyang katawan. Kaya habang nag-uumapaw ang matinding kapangyarihan, itinaas ng ating bida ang kanyang espada at buong lakas na hinugot ang kanyang atake habang nasa ere at napasabing, "Lasapin mo ang ataking nito, halimaw ka." Makikita namang gulat na gulat ang Dreamlord at nagkaroon nito ng reaction moment nang napagtanto nitong maaaring ito na ang magiging katapusan niya. Kung kaya't isang napakalakas na kapangyarihan ang pinakawalan ni Ilimas gamit ang kanyang Black Steel na makikitang parang inubos niya ang lahat ng kapangyarihang nag-uumapaw sa kanyang katawan kanina, at ngayon isang napaka-devastating na atake ang ibinagsak niya sa napakatigas na katawan ng Death Amyo Dreamlord. Napasukan ng dugo ang Dreamlord at nagawa ni Ilimas na maputol ang mismong katawan nito. At sa sobrang lakas ng kapangyarihang pinakawalan ng ating bida mga lads, nagdulot lang naman ito ng massive impact sa loob mismo ng kuweba hanggang sa kumalat ang tubig sa paligid at napunta ang lahat sa gilid. Samantala, ang ulo ng Dreamlord ay tumilapon sa ere matapos ang matinding atake ni Ilimas. Si Rosh naman ay napahawak na lamang sa kanyang Joker hat dahil sa lakas ng hanging nagmula sa matinding impact ng kapangyarihan ni Ilimas. Tumalsik sa napakalayong lugar ang ulo ng Dreamlord habang patuloy pa rin nag-uumapaw ang kapangyarihan sa katawan ni Ilimas. Dahil hanggat mayroon siyang natitirang mana, hindi titigil ang kapangyarihang ito maliban na lamang kung siya mismo ang magdi-deactivate nito. Makikita natin ang napakatinding nangyari sa mismong katawan ng Dreamlord at maging ang ground ay nagkaroon ng mainit na usok, patunay lamang na tumagos ang atake ng ating bida. Dina-activate ni Ilimas ang kanyang no defense feared skill, kaya agad na wala ang nag-uumapaw na aura sa katawan ng ating bida. Nabigyan naman siya kaagad ng 4,057 experience points, kaya nag-level up ang ating bida mula sa level 54 hanggang sa level 62. Napabuntong hininga si Ilimas at sinabing hindi niya dapat isinusugal ang kanyang buhay ng ganun-ganun na lang. Ngunit wala kasi siyang ibang choice. Samantala si Rosh naman ay nashock pa rin sa mga nangyayari at napasabing, "Grabe, sobrang astig mo Sir Ilimas." At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!